Ang Cloud Illuminating Peak ay isang magandang lugar, hindi ito dapat masira, sabi ni Yu Zhenghai. Sumasang-ayon ako, tumanggo si Yu Shangrong bilang tugon. Sa isang paghiwa at saksak, nakakagimbal ang epekto. Ang 8 ginintoang talulot ng lotus ay umikot na parang mga ipu-ipu, patuloy na nagtitipon ng napakalaking enerhiya. Ipinaglapit ni Yu Zhenghai ang kanyang mga palad, nakatayo sa harap, na may jade blade na lumulutang sa itaas. Ang forceful energy ng Talam, na pinalakas ng avatar, ay dumobble ng libo-libo, kasing laki ng isang bundok. Tumalon si Yu Shangrong, itinaas ng mataas ang longevity sword. Libo-libong daloy ng sword forceful energy ang mabilis na nagsama-sama sa isang walang kapantay na sinag ng espada, marahas na bumangga sa forceful energy ng Jade Blade. Isang malakas na pagbagsak ang sumunod ng tumama ang napakalaking blade forceful energy sa Purple Mist Mountain, humiwa ng isang malaking bitik mula sa tuktok hanggang sa base. Ang walang suportang Purple Mist Mountain ay nagsimulang bumagsak ng may nakakabinging dagandong, na may mga debris na gumugulong pababa, isang nakakatakot na tanawin. Nakatayo sa isang mataas na lugar sa malayo, si Hua Chongyang, na natatanaw ang eksenang ito, ay natakot, mapotla ang kanyang mukha. Sina Yu Zhenghai at Yu Shangrong ay marahas na naglaban sa buong daan, nagpuputol ng mga puno at ganap na binabago ang lupain. Patuloy silang lumilipad patungo sa kailaliman ng Cloud Illuminating Woodland, na walang senyales ng paghinto sa labanan. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, na puno ng kawalang paniwala ang mukha ni Hua Chongyang, ang 100 Tribulation Insight Avatar ay kumukonsumo ng maraming primal energy, gaano katagal sila tatagal? Sumagot ang isang tao sa tabi niya, kapatid na Chongyang, nasa 7 lives level ka, kung kahit ikaw ay hindi sigurado, kaming tatlo ay mas lalong walang alam. Napalunok ng mariin si Hua Chongyang, bumaling upang panuurin ang matinding pagbabanggaan ng Sword Forceful Energy at Blade Forceful Energy sa pagitan ng dalawang avatar, na puno ng pagkabigla at pagkamangha ang kanyang puso. Ang napakalaking Sword Forceful Energy at Blade Forceful Energy ay marahas na nagbanggaan sa pagitan ng dalawang avatar, bawat alon ng forceful energy ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Pakiusap, tanggapin mo ang galaw na ito. Malamig na sabi ni Yu Shangrong. Kalmadong nagsalita si Yu Zhenghai, sige. Ang sukdulang labanan sa pagitan ng una at pangalawa sa Evil Sky Pavilion ay umabot na sa sukdulan. Marahas na naglaban ang dalawa sa buong daan, sa wakas ay gumamit ng kanilang mga nakamamatay na galaw. Ikinampay ni Yu Shangrong ang kanyang kanang kamay, na nag-iiwan ng mga bakas ng after image sa kanyang kinatatayuan. Nakakagulat, kumislap din sa mga after image ang kanyang 100 Tribulation Insight Avatar. Ipinakita niya ang engranding divine techniques at returning to the origin sword technique, ang layunin ng espada ay walang bakas. Ang tinatawag na ang layunin ng espada ay walang bakas ay nangangahulugang walang bakas, walang anino, walang layunin, walang marka. Hindi na mahahagip ng mata ang layunin ng espada sa paligid, na umaabot sa sukdulang kawalan. Sa bahagyang pagdama, libu-libong sword forceful energies ang nagsama-sama at bumulwak. Si Yu Shangrong, kasama ang kanyang avatar, ay sumugod ng paalang at diretsyo. Libu-libong sword forceful energies ang sumugod kasama ang longevity sword. Tila nahulaan na ni Yu Zhenghai ang galaw ni Yu Shangrong, nagtitipon ng blade forceful energy sa paligid ng Jade Blade, na bumubuo ng isang malakas na depensa. Great Mysterious Heavenly Seal, sa isang bang, natunog, nagbanggaan ang dalawang puwersa, at ang patayong forceful energy ripples ay kumalat palabas, na sumasaklaw sa 1 kilometrong radius. Ang mga puno na naapektuhan ng mga ripples sa lupa, kapag tiningnan mula sa itaas, ay parang mga kanal. Parehong avatar ay naglaho sa ilalim ng malakas na epekto. Umatras si Yu Zhenghai, at gayon din si Yu Shangrong. Ang dalawa ay lumutang sa ere, magkaharap mula sa malayo. Kinuyam ni Yu Zhenghai ang Jade Blade, pinupulot ito mula sa maliit na daliri hanggang sa hinlalaki ng sunod-sunod, na may mga ugat na lumalabas sa kanyang mga braso. Isang bahagyang panginginig ang lumitaw sa maliit na daliri ni Yu Shangrong, ngunit mabilis niya itong pinatatag. Mas malakas ka kaysa sa aking inaakala. Pinupuri ako ng nakatatandang kapatid,
hindi ka rin masama. Nakababatang kapatid, ikaw ang unang pumilit sa akin na gamitin ang aking buong lakas. Naging seryoso at solemn na ang tono ni Yu Zhenghai. Sana, mapalugod ko ang nakatatandang kapatid. Ipinatag ni Yu Zhenghai ang kanyang palad, at umikot ang Jade Blade sa ere. Sa sandaling iyon, lumitaw muli ang avatar. Si Yu Shangrong, na ayaw magpahuli, ay nagpalabas din ng kanyang avatar. Ang langit na puno ng forceful energy ay naging isang bagyo. Sa gayong labanan, sino ang makakalaban? Nakaupo pa rin si Lasho sa tabi ng bintana, paminsan-minsan lamang dumidilat upang tumingin sa direksyon kung saan lumitaw ang avatar. Buti na lang at hindi dumaan dito ang dalawang taksil na disipulong iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng may ginhawa at bumalik sa pagmumuni-muni sa heavenly writing. Paminsan-minsan ay naririnig ang mga tunog ng pagbabanggaan ng avatar, na parang buong cloud illuminating peak ay nanginginig sa mga ito. Si Wuya, nasaan siya? Dahil sa layo, hindi nakita ni Lasho si Wuya, ngunit tiyak siya na si Wuya ay dumating sa Hundred Leaves Lake kasama si Yu Shangrong. Kaya, saan kaya siya nanunood ng labanan? Pinahusay na mga gapos ng kulungan, 3 na lang ang natitira. Handa na ang lahat, kulang na lang. Ng oras, mabilis na lumipas ang oras, at lumipas ang isa pang araw. Damilat si Lasho at tumingin patungo sa Hundred Leaves Lake. Ang malawak na Hundred Leaves Lake ay magulo, walang bakas ng 2 lalaki sa langit. Ang cooldown time para sa mga prop card ay 5 oras pa. Elder Senior, dumating ang boses ni Duan Xing, nakakagulat talaga. Tunay na nakakagulat. Lumabas si Lasho sa silid na nakapamaywang at nagtanong, ano ang resulta? Bagamat halos magkapareho ang kapangyarihan ng dalawa, pagkatapos ng gayong kahabang labanan, madalas na nauuwi ito sa determinasyon at karanasan. Sa bagay na iyon, malamang na si Yu Zhenghai ang mananaig. Gayunpaman, hindi gaanong maraming oras ang ginugol ni Lasho sa kanila sa mga nakaraang taon, at marahil mas tumanda na si Yu Shangrong sa mga taong ito. Ang sabihing mananalo si Yu Zhenghai ay maaaring maaga pa. Mahirap lutisin, ngunit ang tindi ng labanan ay hindi kasing kahanga-hanga ng unang 2 araw. Tumanggo si Lasho, ang tagal na nilang naglalaban, tiyak na pagod na sila. Tulad ng pagtakbo, habang mas malayo ang iyong nararating, mas napapagod ka. Tingnan natin, sabik na tumugon si Duan Xing. Gusto na niyang makita ng mas malapitan kanina ngunit hindi siya nang ahas. Hamupo na ang labanan, at mula sa bahagyang distansya, mahirap makita ng malinaw, habang ang labis na paglapit ay maaaring magdulot ng panganib na matuklasan ng 4 great protectors ng Underworld sect. Ngayon na nasa likod niya ang Elder Senior, wala nang ganitong pag-aalala. Pakiusap, Elder Senior, sumakay kayo sa bangka. Pagkasabi nito, sinipan ni Duan Xing ang isang junior sa tabi ng manibela. Sumakay ang Elder Senior sa lumilipad na barko na dahan-daang umakyat. Ako na ang magmamaneho. Sumulyap si Lasho kay Duan Xing nang walang sinasabi. Sa gayong pag-uugali at pananaw, malamang na maaari lamang siyang maging isang maliit na pinuno, hindi angkop para sa mas malalaking bagay. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi niya pinuproblema. Umalis ang flying chariot mula sa paanan ng cloud illuminating peak, patungo sa Hundred Leaves Lake. Elder Senior, medyo mabagal ang bilis, pakiusap, magtiis kayo. Bibilisan ko na. Nang marinig ito, itinaas ni Lasho ang kanyang kamay at sinabi, hindi na kailangan. Nagtaka si Duan Xing, bakit hindi? Bakit ang daming tanong? Masyado kang maraming tanong. Hindi sumagot si Lasho kundi nagpatuloy sa pagtatanong, Duan Xing, paano mo nalaman na magduduel ang dalawa sa cloud illuminating peak? Habang minamaneho ang flying chariot, nag-isip si Duan Xing, nalaman ko habang papunta sa Mount Tranquility, hindi madaling makuha ang impormasyon. Kung makakaalam ka, gayon din ang iba na may masamang intensyon. Elder Senior, iminumungkahi ba ninyo na maaaring may iba pa sa malapit? Mabilis na binawasan ni Duan Xing ang kanyang bilis at pinatnubayan ang flying chariot patungo sa kalapit na gubat. Tumanggo si Lasho, hula lamang, ngunit ito ay isang napakalaking posibilidad. Tumingin si Duan Xing sa paligid, at ang kapaligiran ay naging hindi karaniwang tahimik.
Tanggap ko ang aral ng Elder Senior, hanggal ako. Sa paggawa ng gayong malaking eksena, tinakot natin ang mga daga. Habang lumilipad ang flying chariot sa Purple Mist Mountain, ang hangin ay nagdala ng bahagyang tensyon. Namangha ang lahat, ang napakalaking mga kanal at ang mapaminsalang kapangyarihan ng Blade Forceful Energy at Sword Forceful Energy ay nag-iwan sa kanila ng pagkamangha. Ang lahat ng dako ay magulo, at ang tunog ng mga pagbabanggaan ng Forceful Energy ay papalapit ng papalapit. Sa unahan ay ang Cloud Illuminating Woodland. Sadyang iniwasan ng Flying Chariot ang mga kakahuyang naputol ng labanan at lumitaw malapit sa Underworld Sect Flying Chariot. Sa langit, sina Yu Xiangrong at Yu Zhenghai ay parehong ipinadala na lumilipad paatros, ilang beses na bumaliktad sa ere bago patatagin ang kanilang mga anyo. 3 araw at 3 gabi na silang naglalaban, at ang patuloy na paggamit ng 100 Tribulation Insight Avatar sa loob ng maraming araw ay nakakatakot na nagpapakita ng lawak ng kanilang kapangyarihan. Si Duanxing, nakitang-kita ang pananibik, ay bumulalas, Elder Senior, tila nanghihina na sila. Dahan-daang tumango si Lasho at kalmadong nagsalita, labis na pinuri ni Yu Zhenghai. Bahagyang ngumiti si Yu Xiangrong, kahanga-hanga rin ang Great Mysterious Heavenly Sail. Tahimik na pinanood ni Hua Chongyang ang eksenang ito, sa loob ng 3 araw at 3 gabing ito, hindi tumigil ang dalawa sa pagpapalakas ng moral ng isa't isa, hanggang sa naging imyon na siya rito. Pagkatapos purihin ang isa't isa, ipinagpatuloy nila ang kanilang marahas na labanan. Gayunpaman, parehong tila mas mahina kaysa dati. Sa kabila nito, ang kanilang labanan ay higit pa rin sa kung ano ang maaaring tapatan ng ibang mga cultivator. Ang lugar ng 100 Leaves Lake na sumasaklaw sa ilang milya ay nawasak, at kahit na ang halos 100 metrong taas na Purple Mist Mountain ay nabiyak. Malapit sa Cloud Illuminating Woodland, 10 tuktok ng bundok ang ganap na naputol. Sa kanilang daan, pinutol ng Sword Forceful Energy ang lahat ng mga puno na abot nito. Hindi mabilang na ibon at beasts ang walang habas na pinatay ng parehong Sword Forceful Energy at Blade Forceful Energy. Ang eksena ay kahawig ng isang sunog na Blackwood Forest pagkatapos ng isang sunog sa gubat, o isang larangan ng digmaan pagkatapos ng isang digmaan, na walang natitirang buo. Hindi lumipad sa ere si Shibuya upang manood kundi umupo sa gitna ng mga puno, naghihintay na matapos ang labanan. Bagamat atubili siyang makita ang isang duelo sa pagitan ng magkapatid, sa puntong ito, medyo inaasahan na niya ang resulta. Parehong makapangyarihang 8-leaf practitioners, mananaig ba ang nakatatandang kapatid, o mahihigitan ba ng kasanayan ng nakababatang kapatid? Lumipas ang 1 pang 4 na oras, at hamupa ang tindi ng labanan, na tila papalapit na sa katapusan. Tumayo si Shibuya at mabilis na tumungo sa direksyon ng mga tunog ng labanan. Mapagpasalamat na tiningnan ng mangingisda ang kanyang paalis na anyo, binatang bayani, Olam, magkikita pa tayo. Kasabay nito, kumislap ang anyo ni Yu Xiangrong, kaliwa, gitna, kanan. 3 anyo ang patuloy na nagpapanggap. Ang eksenang ito ay parang isang panaginip, hindi malinaw makita. Kinilala ng karamihan ito bilang isa sa mga signature sword moves ni Yu Xiangrong, returning, I enter the 3 souls. Agad na hindi nagpigil si Yu Zhenghai, na siya ang sentro, isang pabilog na alon ng forceful energy ang kumalat palabas. Ang pagsabog na ito, na tila simple, ay isa sa pinakamalakas at mapangahas na galaw ng Great Mysterious Heavenly Sail. Habang inilalabas ang forceful energy, kasama ang Mysterious Heavenly Starlight, biglang lumaki at kumalat ang Blade Forceful Energy. Ang lahat ng enerhiya mula sa Energy Center Energy C ay pinakilos hanggang sa limitasyon nito. Ang nakapalibot na primal energy ng langit at lupa ay bumulwak na parang isang pagtaas ng tubig, na agad na lumilikha ng isang tidal wave. Ruling the world. Ang napakalaking Blade Forceful Energy, tulad ng isang haligi na nagpapanatili sa langit, ay bumagsak ng may napakalaking puwersa na nagpayanig sa puso ni Hua Chongyang sa takot. Mabilis na buksan ng avatar. Harangin ang napakalaking forceful energy. Nang makita ito, napagtanto ng 3 kapatid ang nangyayari at sabay-sabay na inactivate ang kanilang mga avatar, inilalagay ang kanilang mga sarili sa ilalim ng napakalaking puwersa.